Ulit-ulit ko pong binabanggit sa mga vlogs natin, ang buhay Kristiyano po ay hindi po list of programs, list of doings, list of do this and do that. Ang buhay Kristiyano po, sorry po sa ingay, po, aso. Ang buhay Kristiyano po ay isang buhay na kung saan si Kristo ay nabubuhay sa atin. Again, I will repeat. Ang buhay Kristiyano po ay isang buhay na kung saan si Jesus ay nabubuhay sa atin. The life of Jesus Himself. The Zoe life of Jesus Himself within us. Alam mo ba niya ibig sabihin nun? Zoe life, it means a perfect life. Hindi dahil sa perfect tayo, kundi perfect yung righteousness na ibinigay at iginawad sa atin ng God the Father when we receive the Lord Jesus Christ Himself. So ang buhay Kristiyano po ay isang buhay na kasama si Jesus. Sweet life, happy life, fulfilled life. Kaya lang, siyempre, bilang isang tao na nandito pa rin po sa mundo, fallen world po ito. Ito po sana ay huwag nating kalilimutan. Fallen world ang daigdig na ito. Kaya dito, meron tayong mga napagdadaanan sa buhay. Actually, alam po ba ninyo, araw-araw meron talaga. Habang tumitibok ang puso mo, pumipintig ang puso mo, habang mahininga ka, meron kang pagdaraanan. Matakot ka pag wala ka ng pinagdaraanan, baka tegi ka na o dedo ka na, di ba? Pero since still you have this, kind of things in life, ibig sabihin you're still alive and kicking. Better thank the Lord for that. So, mga Bibles po ba natin nakahanda na? I hope so. Salin po ng NIV ang gagamitin natin sapagkat madali pong unawain at very friendly sa panahon natin ngayon. Okay. So, buksan po natin ang ating mga Bibles sa Colossians chapter 3 verses 15 to 17. Again, Colossians chapter 3 verses 15 hanggang 17. Basahin na po natin. Let the peace of Christ rule in your hearts. Since, as members of one body, you were called to peace and be thankful. O, dun muna tayo sa 15, Dun muna tayo, okay? Kaya naman pala, dahil dito sa life na ito, may mga pagdaraanan ka, may encounter ka mga unexpected na ayaw mo sa buhay mo, but still, merong paalala ang Bible. Ano ito? Let the peace of Christ rule in your hearts. Paano ko mararanasan yung peace ni Kristo, yung peace ni Jesus sa buhay ko? Simple lang, be conscious that Jesus is embracing you. Again, be conscious that Jesus is embracing you, carrying you, bawat may pinagdaraanan ka. Be conscious. Hey, the Lord is with me. Bakit ako matatakot? It's only a matter of knowing na alam mo yung katotohanan na yan. Kasi pag hindi mo alam ang katotohanan na yan, even though 100 taong ka ng Kristiyano, maniwala ka sa akin, ang buhay mo pilegis. Pa-ekis-ekis ka. Saan ka pupunta? You don't have any direction. Pakislot-kislot, sabi ng ibang salin. But since we know this truth, that the peace of the Lord is with us, the peace of Jesus is within us, kayang-kaya lahat. Not because kaya natin in our own might, but because Jesus is powerful and He lives within us. Nakalagay po sa 1 John 4:4, greater is He who lives within me than He who resides in the world. Sino ba yung nakatira sa atin? Sino ba yung nananahan sa atin? Yan ay walang iba kundi ang God of gods na si Jesus. Samantalang sino ba yung nakareside sa mundo? Yan ay walang iba kundi si Taning, si Satanas. See? When we have Jesus, we are happy, full of joy. We have everything. Punta po tayo sa verse 16. Pakinggan po natin mabuti. Ano po? Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts.
Mahalaga po yung kapag ka tayo po ay down, umaawit tayo kay Jesus. Ugali ko po yan tuwing gabi bago matulog. I don't care kung sintonado ako, especially pag inaantok na ako medyo. Yeah, but you know what? May peace while I am singing. Tanda po niya si Paul and Silas. Sila po ay inihulog sa dungeon. Mabaho po sa dungeon noong mga panahon na yon. Ang dungeon po ng mga Romans during that time, ang baho. May mga dumi doon, ng pusa, ng mga hayop, mga dumi pa ng tao siguro nandun. Na doon sila itinapon the whole night. Kinadena sila. And yet sila po ay nag-awitan ng papuri kay Jesus. Ano po nangyari? Nakalas po yung mga rehas nila. At yung jailer doon, hindi po ba? Sabi niya, naku, nakalaya na sila. Patay ako. Kaya ang ginawa ng jailer, kumuha siya ng tabak, papatay niya na yung sarili niya. Kasi alam niya, papatayin din siya ng kanyang mga pinuno di ba? Pero ang nangyari, after that, sabi ni Paul and Silas, huwag mong patayin ang sarili mo. Nandito kami. Nagtanong na yung jailer, di ba? What must I do to be saved? Believe in the Lord Jesus and thou shalt be saved, and you and your household. Di ba? So, ganyan po yan. Nakita po ninyo, nagsimula po yon sa simpleng pag-awit ng papuri kay Jesus. Sunod-sunod na po yan. We need to sing a song to Jesus. Hindi mo kailangan maging magandang boses to sing a song for the Lord. I mean, just be yourself. Alam ng Panginoon ang puso mo. Awitan mo siya. Okay? So, yun po yun. Okay? Tsaka gusto niya pala dito sa verse 16, let the message of Christ dwell among you richly. Tanong ko naman po, paano naman magdedwell richly sa inyo ang word ni Jesus kung hindi ka nagbabasa-basa? Di ba? Punta po ulit tayo sa pagbabasa-basa. Nagbabasa-basa ka ba? Nagbabasa-basa ba ako? Nagbabasa-basa ba tayo? Ayan po naman ang aking tanong. Available na po ang Bible kahit saan. May app ka. May Bible ka sa bahay mo. Maski lumay yung Bible mo, punasan mo, basahin mo. O yung bang app mo sa cellphone mo, nabubuksan mo pa. Meron pong magandang app sa Bible. Ako po, meron po akong Holy Whisper app. Ang ganda po nito kasi, i-download nyo po yan sa Play Store ninyo, tsaka sa mga App Store ninyo. Kasi alam po ba ninyo, paggising pa lang ko sa umaga, kling! Kanya. Then alam ko na Holy app na yun. Holy Whisper app. Bawat pindot mo roon sa parang apoy na parang design doon, pipindutin mo ganon, maraming verses yon. Mga 5 verses yon hanggang matapos. Ang nagtataka ako, bawat pindot kong ganyan, kling! Ganyan. Alam po ba ninyo, kung ano yung situation ko, yun ang binibigay ng Panginoon. I-download niyo yan Holy Whisper app. Yan. Hanapin niyo yan. Available to sa Play. PlayStation. Play Store at saka yung Apple app, App Store. Kaya sabi ko po sa inyo, yan na lang po kung gusto po ninyo, kung talagang medyo gamitin ko na ito, kung medyo may katamaran kayo, at least pag narinig yung kling, babasahin ninyo yung Word of God doon. I suggest you download that also. Kasi paano nga naman mag-dwell richly ang salita ng Panginoon kung hindi natin binabasa-basa ito? Okay? 17, I love this. Ito na talaga yung sinasabi ko, ang buhay Kristiyano, katotohanan na talagang, this is real life. Hindi to fantasy. Hindi ikaw si Cinderella. Hindi naman totoo yung Cinderella Hindi naman ikaw yun di ba? Huwag ka mangangarap na yung parang may napanood ka sa TV tapos papangarapin mo ikaw yun. Actually, inuutusan tayo ng Bible na lumayo sa mga ganyan, yung mga alam mo mga fantasy, hindi totoo yan. Yung mga alien na yan, hindi po totoo yan. Deceiving yung mga yan. Sa Bible po tayo, whatever is true, whatever is pure, dwell in it. Dwell on those things, sabi ng Bible. Okay? So dito po sa verse 17, basahin natin. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Kakain ka, magmimerienda ka, thank you Jesus. Matutulog ka, thank you Jesus. Maliligo ka, magpapahid ka ng sabon, thank you Jesus. Involve Jesus in everything you do. Yan po ang gustong sabihin ng verse na to. If you involve the Lord, you will never be the same again, and you will experience the abundant life that Jesus intended for each and every one of us.
lumabas. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na, click the notification bell, share this video, share Jesus. Thank you, and Jesus truly loves us all.